So, good day everyone. So, nandito naman ulit ako. So, ang i-review na ulit natin na LED ay ang Novsight N52H4. So, ito ngayon ang nakikita nyong box ng N52H4. So, yung size niya ay parang parehas lang sa mga bagong labas ng box ng N37. At ito ang laman ng box. So, meron siya parang silicone holder na pwede mong idikit sa dashboard. Ito yung box niya. Meron din siyang keychain na color yellow na may tatak Novsight. So, light up your way home. Then, meron din siyang zip tie or lock tie. Then, sticker, na clear sticker na Novsight. Pwede nyo idikit sa windshield nyo. Installation manual at saka ito ay para mga voucher. Pero ito ay na-acknowledge lang ito yata sa US. Pero hindi ito acknowledge sa atin. So ito yung LED nya. So makikita nyo naman medyo stainless yung parang shroud na yung nagko-cover sa low beam para magkaroon ng magandang beam pattern. Yung LED driver nya may hugis kotse. Okay, so parehas siya sa, then i-compare naman natin siya sa FO3. So ito ang FO3. So, check natin yung LED. Sinong mas malaki? Okay. Yung size ng LED ng FO3 ay medyo mas malaki siya ng konti kaysa sa yan naman N52. Pero medyo mas magkadikit ng konti ang high beam at low beam chip ng N52. Then, check natin yung height. From top to bottom, magkaparehas ang height ng N52 at saka FO3. And next, check naman natin yung sa taas, sino mas makapal. So, mas makapal ng konti ang yan, ang N52. So, side by side. So, sa fan naman, check natin. So, yung diameter ng fan ng N52 at saka FT3, FO3 halos magkaparehas lang yan. So, side by side thickness ng FO3 versus N52. So, mas manipis ang N52. Itong thickness na ito ang malaking factor bakit nagkakaroon ng malaking dark spot na nakikita natin sa headlight. So, ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na picture anong dark spot ba ang sinasabi ko. So ito ang thickness ng dark spot ng FO3 pag hindi natin lang muna ilagay sa housing. So ito naman yung dark spot ng low beam pag isinalpak natin sa housing. So makikita nyo, bibilugan natin. Ito naman yung dark spot ng N52 bago natin isalpak sa housing. So mas manipis siya compare natin sa FO3. Ito naman N52, in-install natin sa housing. Makikita nyo, wala nang dark spot sa taas. So bibilugan natin. So mag-beam pattern checking at saka locks na rin. So mayroon tayong tatlong spots. So mayroon center tapos 50 cm to the left at saka 50 cm to the right. So check natin power ng FO3. So nasa 28.2 watts per bulb ang power ng FO3. Sa N52 naman nasa 30.7 watts per bulb. So masyado siyang malayo sa ina-advertise nila na 50 watts per bulb. Okay, so summary na tayo. So comparison ng beam pattern ng habang nasa housing between stock FO3 at saka N52. So makikita nyo dito sa picture, medyo maganda talaga ang N52. Parang stock na yung coverage ng ilaw during low beam. Pero sa FO3 makikita nyo meron siyang konting dark spot.
Okay, so wall beam pattern testing naman tayo. So for comparison, makikita nyo ang stock at saka FO3 ay maganda, very straight yung slope niya. Pagdating sa N52, medyo makikita nyo, medyo hindi siya ganun ka-straight. So dito naman tayo sa result ng lux ng FO3, N52 at saka stock. So makikita nyo ito, gray is N52, orange is FO3 at saka yung bulb is yung blue. So dito tayo sa center, makikita nyo yung lux ng N52 84.8. So ilang percentage ang difference niya between FO3 ay medyo malayo talaga. So ganyan siya kaliwanag. Pagdating sa left and right naman, halos parehas lang ang lux niya. So kung nagda-drive kayo, parang ang N52 ay parang ng what you call that, ay yung projector, kasi ganyan siya ka-sharp compare mo sa F53 at sa N52. Dahil sa driving naman, mas importante yung maliwanag sa gitna. Kasi pag masyadong maliwanag naman sa gilid, para nakakasilaw na rin yan sa kasalubong. Ito naman, in-insert ko na rin na kumuha lang ko ng temperature na, or gaano kainit ang LED driver ng N52 at saka FO3. So dito, ang FO3, yung init ng balas niya, nasa 52 degrees lang. At saka yung N52 naman ay nasa 48 lang, so malamig lang yan, kayang hawakan, hindi nakakapaso. Ito tayo, road testing, low beam at saka high beam. So ganito siya kaliwanag. So in actual talaga maliwanag dito sa camera, medyo talaga maliwanag lang kasi nag-adjust kasi ang settings ng camera automatic pero kinumpare ko sa FO3, talaga maliwanag ang N52. Although kala ko nga hindi siya ganun kaliwanag kasi pag kinuha ko yung wattage kanina, nasa 30 watts lang per bulb, tapos yung FO3 nasa 27.8. so kala ko kanina parehas lang ang liwanag, pero hindi pala, talaga maliwanag ang N52 versus FO3. So Bertie, kung gusto nyo ng LED H4 na mas maliwanag sa FO3 pero yung power consumption nya ay pareho lang, hindi magasto sa battery, so mag N52 kayo. So ang disadvantage lang ng N52, mahal siya i-compare mo sa FO3. Pero kung wala naman kayong problema sa budget, ay pwede na kayong bumili ng N52 H4 at saka N50 at saka N37 na rin pala kung gusto nyo pinakamalakas. Okay, so dito nagtatapos ang video ko. So maraming salamat po.